Mr. Silent Channel. Kabanata 151 hanggang 155. Ang pinakamahalaga. 0151. Si Su Qingzhou ay hindi isang taong kumikilos ng may galit, siya ay talagang kalmado, at tinitimbang din niya ang mga nadagdag at natalo, kung gusto niyang ganap na mapunit ang kanyang mukha kay Zhao Chanshuan. Sinabi sa kanya ng kanyang rasyonalidad na hindi siya maaaring maging mahirap kay Zhao Chanshuan. Ang pamilyang Su ay pamilya lamang ng isang negosyante, at ang pakikipaglaban sa isang pamilyang may background sa militar ay parang paghampas ng bato sa isang itlog. Gayunpaman, kilala niya si Xu Lingshan sa loob ng higit sa 3 taon, at marami silang nakatagpo na magkasama sa kanilang trabaho, at nagbuhos din ng dugo at luha si Xu Lingshan para sa kanya. Bagamat ang isa ay ang pangulo at ang isa ay ang kapitan ng seguridad, ang mga posisyon ay ibang-iba, ngunit ang dalawa ay talagang itinuturing ang isa't isa bilang magkaibigan at magkapatid sa kanilang mga puso. Si Su Qingzhou ay walang maraming kapatid na babae, at si Xu Lingshan ay tiyak na isa sa kanila, kaya si Su Qingzhou ay nasa estado ng kaguluhan at hindi alam kung ano ang gagawin. Nagmamalaki si Zhao Chanshuan at ngumisi, Lingshan, sa tingin mo bakit mo ginagawa ito? Ginagawa mo ang lahat para magkaroon ng hidwaan sa iyong pamilya, pumunta sa Huahai, at sa huli, ayaw mo bang bumalik sa akin at maging asawa ko? Huwag kang mag-alala, this time pagbalik ko, I will propose to my family as soon as possible para makapagpakasal na tayo sa lalong madaling panahon, at simula ngayon, nasa bahay ka na at magkaanak para sa akin. Habang nagsasalita, ang mga mata ni Zhao Chanshuan ay napakalalim at nakatutok sa dibdib ni Xu Lingshan. Isang pares ng matambok, talagang puno ng tukso para sa bawat lalaki. Delusional. Ayaw ko lang, isang mayabang na lalaki, na magulo mo si President Su. Hindi kita pakakasalan, at kahit na bumalik ako, hindi ibig sabihin na papayag ako. Kinagat ni Xu Lingshan ang kanyang mga ngipin. Haha, pagkatapos mong bumalik, wala akong magagawa kundi hayaan kang lumabas sa loob ng 3 taon, at ito na ang limitasyon ng pasensya ni Uncle Xu. Sinabi ni Zhao Chanshuan, sa palagay mo ba ay hindi talaga alam ni Uncle Xu at ng iba pa kung nasaan ka? Ang dahilan kung bakit ngayon lang ako pumunta sa iyo ay para maging sobrang mabait sa iyo. Nang marinig ni Su Qingzhou ang mga salitang ito, nakita niya ang mga mata ni Xu Lingshan na puno ng sakit, na may malinaw na mga mata, at hindi maiwasan ang kanyang puso na malungkot. Siya rin ay isang babae, at ang kanyang kasal ay hindi maiiwasan, ngunit kumpara kay Xu Lingshan, siya ay tila mas maswerte ng kaunti. Bagamat si Ye Fan ay puno ng mga kapintasan, hindi bababa sa siya ay hindi katulad nitong si Zhao Chanshuan, siya ay sadyang mapangahas. Lingshan, nagpa siya si Su Qingzhou at seryosong sinabi, kung ayaw mong bumalik, susuportahan kita. Huwag mong ipahiya ang sarili mo, kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka ng pulis o humingi ng abogado, huwag kang maging magalang sa akin. Malungkot ang mukha ni Zhao Chanshuan, tumawag ng pulis. Abogado. Su Qingzhou, ikaw ba ay walang muwang o tanga? Gusto mo talagang mag-ingat ng negosyo natin. Ngunit alam niya na kahit gaano kahirap si Su Qingzhou sa shopping mall, hindi niya mapipigilan ang desisyon ng mga pamilyang Zhao at Xu. Mr. Su. No need, I appreciate your kindness. I've been very satisfied sa pag-aalaga mo sa isang babaeng tulad ko na walang magawa kundi lumaban sa loob ng 3 taon. Paumanhin. Hindi kita makakasama sa mga business trip sa hinaharap para samahan ka. Inspection, hindi magagawa ang mga bagay para kay Jingxiu, sabi ni Xu Lingshan, tahimik na naglakad papunta sa pinto. Nang marinig ni Su Qingzhou ang mga salitang ito, medyo nag-init ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang hamarang sa daan ni Xu Lingshan. Ikaw Fan. Napatitig si Xu Lingshan sa lalaki, naguguluhan, anong ginagawa mo? Itinaas ni Ye Fan ang mga sulok ng kanyang bibig at mahinang sinabi, anyway, marami tayong lunch together, kung gusto mong umalis, hindi ka makakasama. Follow. Naalala ni Xu Lingshan ang eksena ng dalawa na kumakain ng magkasama sa restaurant ng kumpanya, ang kanyang puso ay mainit, ngunit medyo maasim. Sinungaling ka, pinakasalan mo si President Su, ngunit itinago mo ang lahat noon, kaya ayaw kong magpaalam sa iyo, sabi ni Xu Lingshan sa mahinang boses. Natawa si Ye Fan at sinabing, okay, Captain Xu, huwag kang pumunta. Dahil ayaw mo talagang pumunta, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili. Masyado kang walang muwang. Ngumiti ng mapait si Xu Lingshan, maraming bagay sa mundo ang hindi sinasadya. Totoo na hindi mo mapigilan ang iyong sarili, ngunit kung sasabihin mong gusto mong pakasalan ang lalaking iyon, sa palagay ko ay hindi. Umiling si Ye Fan. Halos hindi na makayanan ni Zhao Chanshuan, ang kanyang galit ay parang bulkang sesebog na, at nagmura siya, Ye Fan. Akala mo talaga hindi ako maglalakas loob na hawakan ka. Hindi mo ba alam kung ano ang mali, naglakas loob kang pakialaman ako at ang aking kasintahan. Ikaw at ang iyong mapapangasawa. Hey! Ang kasal ay isang bagay ng 2 tao. Hindi iniisip ni Kapitan Xu na siya ang iyong mapapangasawa. Ikaw ang gumawa ng sarili mo. Humakbang si Zhao Chanshuan, tumingin kay Ye Fan tit for tat, at matalim na sinabi, ayokong makipag-usap sa iyo ng walang kaparekan, kung hindi mo iniisip ang sarili mong negosyo, papayagan kitang pumunta sa ospital ngayon.
You don't need to be so excited. Actually, I didn't. Interesado ako sa negosyo mo, inaasikaso ko lang ang negosyo ng asawa ko. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at itinuro si Su Qingzhou sa tabi niya. Sumimangot si Su Qingzhou, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Ano ang kinalaman nito kay Su Qingzhou? Hindi nasisiyahang tanong ni Zhao Chanshuan. Napabuntong hininga si Ye Fan at nagtanong, ano sa palagay mo ang pinakamahalagang bagay kapag nagpakasal ang isang lalaki? Nag-isip sandali si Zhao Chanshuan, at sinabing, bakit kita sasagutin? Napangiti si Ye Fan. Hindi ka makasagot, dahil sa iyong paningin, ang pag-aasawa ay parang tinali sa bahay ang isang inahing baboy at binibigyan ka ng mga bek. Wala kang pakialam sa panloob na mundo ni Kapitan Shu, di ba? Ina. So, tinatawag mo akong baboy. Tumitig si Zhao Chanshuan. Namula din si Shu Lingshan, ito ay masyadong vulgar, ngunit ang mga salita ay hindi magaspang, si Zhao Chanshuan ay naghangad sa kanya, walang iba kundi ang kanyang figure, hitsura at background ng pamilya, ay hindi sinubukang unawain ang kanyang puso. Nagpatuloy si Ye Fan, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng ibang tao, ngunit sa palagay ko, ang pinakamahalagang bagay para sa isang lalaki na magpakasal ay ang gampanan ng lahat ng mga responsibilidad sa pamilya. Maaari itong maging hindi perpekto, ngunit dapat itong gawin hanggat maaari. Responsable. Bilang karagdagan sa material na responsibilidad, ito ay mas espiritual. Para sa aking asawa, si Kapitan Shu ay kanyang matalik na kaibigan. Kung hindi masaya si Kapitan Shu, malulungkot din ang asawa ko. Kaya, upang hindi malungkot ang aking asawa, kailangan kong panatilihin si Kapitan Shu ngayon, maunawaan. Napatitig si Su Qingzhou sa lalaki. Hindi niya inaasahan na si Ye Fan ay biglang magsasabi ng mga seryosong salita. Kahit pakiramdam niya ay kasuklam-suklam pa rin ang mga lalaki, ang kanyang puso ay napuno ng pulot, matamis, kahit na hindi niya pinansin ang lalaking tumatawag sa kanya ng asawa. Nagulat din si Shu Lingshan, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin, siya ay masaya, naantig, at medyo naasim, tumingin siya kay Su Qingzhou sa tabi niya ng may paghanga. Kalokohan, gulo. Walang saysay ang shit. Namumula ang mukha ni Zhao Chanshuan, ayaw niyang makinig, at sumigaw, Tai Shong, posas ang taong ito. Nang walang sabi-sabi, ang matipunong si Tai Shong ay gumawa ng dalawang malalaking hakbang patungo kay Ye Fan, naglabas ng isang malaking kalibre ng pistola mula sa kanyang baywang, at mabilis na itinutok sa noo ni Ye Fan. Kabanata 0152 ang labanan ng mga salita. 0152. Huwag gumalaw. Mag-ingat sa pagtakas, sabi ni Iron Bear sa malakas na boses. Nang makitang si Tai Shong ay talagang naglabas ng pistola, at ang nguso ay 30 o 40 sentimetro lamang ang layo mula kay Ye Fan, sina Su Qingzhou at Shu Lingshan sa gilid ay nagpalaki ng kanilang puso. Ye Fan, kalimutan mo na ito. Huwag kang makisali sa bagay na ito. Nagmamadaling nagpayo si Shu Lingshan. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay namutla, at nagtanong siya, paano ka makakalabas ng baril? Ito ay isang ospital. Naiinis na sinabi ni Zhao Chanshuan, paano ang ospital? Kahit barilin ko ang lalaking ito ngayon, walang magiging problema. Ito ang pagitan ng ating status. Napangiti din si Tai Shong at nagtanong, Captain, hulihin na lang natin siya, anyway, sooner or later kailangan nating gawin ito. Naisip ito ni Zhao Chanshuan, at sinabing, okay lang, kung gayon ang pagbisita sa ospital ngayon ay parang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Bilang. Nang matapos siyang magsalita, biglang nawala ang baril sa kamay ni Tai Shong. Ang baril ko. Napakurap lang ng kaunti ang Iron Bear, at nakaramdam ng kirot sa kamay at pamamanhid ng mga daliri. Kaagad pagkatapos, nakita niya na ang kanyang pistola ay nahulog sa mga kamay ni Ye Fan. Sok, not bad. The 62 modified Browning, well-maintained itong baril, it's worth a lot of money to sell it, komento ni Ye Fan habang nakatingin dito. Napatulala sina Zhao Chanshuan at Tai Shong, hindi nila malinaw na nakita kung paano kinuha ni Ye Fan ang pistol. Pinalaki rin nina Su Qingzhou at Shu Lingshan ang kanilang magagandang mata, at ang ilan ay hindi makapag-react. Na. Pagkatapos, kinalikot ni Ye Fan ang 2 kamay na kasing bilis ng kidlat, at tumalsik ang lahat ng bala sa pistol ni Browning. Ibinato ni Ye Fan ang walang laman na baril pabalik kay Tai Shong, at mahinang sinabi, Tara, ito ang ospital, wala akong gustong gawin, huwag mo nang pakialaman si Captain Shu, pabayaan mo na lang ako. Pagtingin sa walang laman na pistola, nag-aapoy ang mukha ni Tai Shong na halatang napahiya. Wang Bagauzi, maglakas loob na kunin ang baril habang hindi ko pinapansin. Gumagalaw pa rin ang kamay na ito ngayon. Itinapon ni Tai Shong ang baril, at ang gunner na gumamit kay Jun Tikon ay tumama sa harapan ni Ye Fan gamit ang mahabang kamao. Dito. Ngunit iginalaw lang ni Ye Fan ang kanyang katawan patagilid, pagkatapos ay inabot at hinawakan ang kamao ni Iron Bear mula sa gilid, at pagkatapos ay biglang umatras. Kaka! May tunog ng mga naghiwa-hiwalay na buto, at ang braso ni Iron Bear ay direktang na-dislocate. Si Tai Shong ay isa ring walang awa na tao. Pagkatapos ng masakit na hiyaw, kinurot pa rin niya ang leeg ni Ye Fan gamit ang kabilang kamay niya.
Siya ay isang kasanayang sinanay sa larangan ng digmaan, at natural na gusto niyang pumatay. Malamig na ngumuso si Yefan at ipinasok ang isang siko ng Paulies, tama lang na tumama sa tadyang ng Iron Bear. Bang! Bumagsak ang katawan ni Taichung sa lupa, at ilang beses nabali ang kanyang mga tadyang. Grabe ang sakit kaya hindi na siya makabangon. Nang makitang dalawang galaw lang ang ginamit ni Yefan para talunin si Taichung, hindi napigilan ni Zhao Chanshuan na lunukan ang kanyang laway. Natakot siya, buti na lang at hindi muna siya gumamit ng galaw, ang sama talaga ng lalaking ito. Sa kabilang banda, si Shu Lingshan ay parehong nagulat at masaya, at sa parehong oras ay nag-aalala siya kung ito ay magdadala ng mas maraming problema kay Yefan. Kumaway si Yefan kay Zhao Chanshuan, halika, hindi mo ba kukunin si Kapitan Shu, talunin mo ako, at hahayaan ko siyang sumama sa iyo. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-aalinlangan, si Zhao Chanshuan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, tiyak na aalamin ko kung ano ang iyong pagkakakilanlan, at pagkatapos ay huhulihin kita ayon sa batas. Masayang tumawa si Yefan, paano ito naging legal muli? Mahalaga ang batas. Ayokong makipag-away sa'yo. Sumulyap si Zhao Chanshuan kay Shu Lingshan nang hindi sinasadya, at sinabing, hindi ka makakatakas, ikaw ang aking kasintahan, at ikaw ay tiyak na magiging aking babae. Pagkatapos magsalita, mabilis na umalis si Zhao Chanshuan sa ward dala ang may peklat na Iron Bear. Pagkaalis ng dalawa, namayani ang nakakatakot na katahimikan sa kwarto. Sina Su Qingzhou at Shu Lingshan ay parehong tumingin kay Yefan na may komplikadong mga mata, talagang pinapanginig sila ng lalaking ito sa bawat pagkakataon. Bakit ka makatingin ng ganyan? Nakakahiya. Nakatitig sa kanya si Yefan na medyo nahihiya. Marahan na bamantong hininga si Shu Lingshan, sa totoo lang, hindi mo dapat ako tinulungan. Si Zhao Chanshuan ay nagseselos sa kasamaan, at ang background ng pamilya ni Zhao ay hindi pangkaraniwan. Magdadala ka ng gulo kay President Su. Narinig ito ni Su Qingzhou at hinikayat, Lingshan, huwag mong sabihin iyan, medyo walang ingat si Yefan, ngunit hindi ko talaga kayang panuurin ka na dinadala ka, walang pinagkaiba sa pagkidnap. Nakangiting sabi ni Yefan, huwag kang mag-alala, walang magiging problema sa akin. Kapitan Shu, ang iyong kalusugan ay halos pareho. Sa tingin ko ay maaari kang ma-discharge mula sa ospital kinabukasan. Bakit hindi ka nalang bumalik sa kumpanya at tumira sa apartment ng kumpanya, kung gayon hindi madali para sa mga lalaki na guluhin ka? Napangiti si Shu Lingshan ng sarkastikong, hindi mo kilala si Zhao Chanshuan, nawalan siya ng mukha ngayon at hindi na siya lalapit sa akin sa maikling panahon. Talagang susubukan niya muna ang lahat ng kanyang makakaya na harapin ka, kaya ikaw ang dapat mag-ingat. Nang marinig ito, hindi na nag-alala si Yefan at tumanggo ng nakangiti. Lingshan, anuman ang mangyari, dapat kang bumalik sa kumpanya sa lalong madaling panahon, huwag ka munang magsanay, ingatan mo ang iyong katawan, ikaw ay nasa kumpanya, nakakaramdam ako ng kagaanan, sabi ni Su Qingzhou. Tumugon si Shu Lingshan, at pagkatapos ay nag-aalangan na nagtanong, President Su, hindi mo ako tinanong tungkol sa background ng aking pamilya, talagang nagmamalasakit ka ba? Lumipat ang mga mata ni Su Qingzhou, nag-isip siya sandali, at sinabing, alam ko o hindi ko alam, hindi nito mababago ang desisyon ko, at hindi nito itatanggi ang katotohanan at pagmamahalan na nagtutulungan tayo sa loob ng 3 taon. Kung gusto mong sabihin sa akin, natural akong makikinig, at kung ayaw mong sabihin iyon, wala akong pakialam. Ngumiti si Shu Lingshan at sinabi, Mr. Su, ayaw kong pag-usapan ang maraming detalye. Ngunit ang aming pamilya ay ganap na matuwid. Ang aking bayan ay nasa Socheng, at karamihan sa mga miyembro ng pamilya ay nasa hukbo. Makatitiyak ka na tiyak na hindi ito isang magulo na pamilya, o isang underground na pamilya. Dumating ako sa Huahay dahil lang sa ayaw kong tanggapin ang kasal na ito, hindi ko gusto ang Zhao Chanshuan na iyon, ayaw kong maging chess piece at hayaan silang nasa awa ng buong buhay ko. Well, naniniwala ako sa iyo, pagkatapos ng lahat, ikaw ang may pinakamalakas na kahulugan ng hustisya na nakita ko kailanman. Young girl, Su. Sabi ni Qingzhou. Pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Shu Lingshan na mamula ng nahihiya, Mr. Su, huwag mong sabihin iyan, mas matinulang ang ugali ko. Hindi napigilan ni Yefan sa likod. Kumunot ang noo niya, baka sa mga mata niya ang pagdududa. Socheng. Ito kaya ang pamilya Shu sa Socheng. Kaya, ang taong iyon ay nagngangalang Zhao. Pakiramdam ni Yefan ay gusto niyang umiyak ng walang luha. Pagkatapos ni Su Qingzhou, palagi siyang nakakabangga ng mga tao mula sa isang sikat na pamilya. Maganda ito, malamang na magkakaroon ng gulo sa hinaharap. Gayunpaman, sa puso ni Yefan, ayaw niyang mahuli ang isang kagandahang tulad ni Shu Lingshan ng isang tulad ni Zhao Chanshuan. Ang pagiging asawa ay magiging masyadong walang ingat, hindi sa banggitin ang iba pang mga bagay, ang figure na ito ay hindi matatagpuan sa mga ordinaryong oriental na kababaihan. At saka, hindi naman masama ang relasyon ng dalawa, hindi naman masyadong makakatulong sa kanya. Upang Franka, medyo makasarili pa rin si Yefan, kung hindi, hindi ko gustong hanapin si Shu Lingshan na makakain sa iisang mesa kapag papasok ako sa trabaho. Kabanata 0153 May nangyaring mali. 0153. Damn.
Nakaupo sa isang jeep na may tatak ng militar, malakas na hinampas ni Zhao Chanshuan ang upuan sa harap niya, na patuloy na nagmumura. Si Taichung ay nasa gilid. Ikinonekta pa lang niya ang na-dislocate niyang braso, pero bali ang tadyang. Kinailangan niyang bumalik sa ospital ng militar para sa paggamot sa lalong madaling panahon, at hindi siya makakalaban sa maikling panahon. Captain, itong Ye Fan ay talagang hindi isang vegetarian, hindi nakakagulat na ang Black Eagle ay napakalungkot, sabi ni Taichung Huchi. Pinandilatan siya ni Zhao Chanshuan, walang kwentang bagay. Huwag mong ipakita ang ganitong tingin sa unang team, kung hindi ay darating sila at pagtatawanan tayo. Malungkot na ibinaba ni Taichung ang kanyang ulo, naisip niya, kapag may hawak na baril, tiyak na walang magkakamali. Sinong mag-aakala na magiging napakabilis ni Ye Fan, ayaw din niya. Pagkatapos ng lahat, hindi maramdaman ni Ye Fan ang anumang mga bakas ng paglinang ng mga panloob na kasanayan, at sa mga mata nilang dalawa, gaano man sila kalakas, hindi sila maaaring maging mas malakas. Sa pagkakataong ito, tumalikod ang isa pang miyembro ng pangalawang koponan ng Longya sa harap na Hanay at nagsabing, Captain, nakatanggap lang ako ng mensahe na ang organisasyong Monkey Eating Eagle, na tinatitigan natin noon, nagpadala talaga sila ng 2 miyembro para makalusot. Huahay, kontrolado na tayo. Lumiwanag ang mga mata ni Zhao Chanshuan, at masayang sinabi, tulad ng inaasahan. Kailangang imbestigahan ng Monkey Eagle para malaman kung paano namatay ang mga tao nila. Mahahanap natin sila mula sa pinanggalingan. Bakit mo hinahanap si Ye Fan, malalaman mo rin kung anong mga sekreto ng lalaking ito na si Ye Fan. Si Taichung sa gilid ay abala sa pagtitiis ng sakit, at tinapik ang kanyang kabayo, matalino pa rin itong kapitan. Bumantong hininga si Zhao Chanshuan, sundin mo ang itim na agila na iyon. Kung sa bagay, mas marami akong utak. Halika, pumunta at makilala kaagad ang 2 miyembro ng unggoy na agila, gusto kong makita kung bakit ang apelyidong Ye ay nakakaakit ng atensyon ng unggoy na agila. Sa kabilang panig, nakipag-chat si Su Qingzhou kay Xu Lingshan, at nag-iisa si Ye Fan na maghintay sa labas ng ospital. Sinamantala ang oras na ito, nakaisip din si Ye Fan na ipagdiwang ang kasal ng dalawa, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at kinalikot ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras, lumabas si Su Qingzhou, at bumalik ang dalawa sa Beilo County. Habang nasa daan, ayaw pa ring makipag-chat ni Su Qingzhou, at walang pakialam sa eksena sa gabi sa labas ng bintana. Inisip lang ni Ye Fan na ang babae ay pumapatay pa rin ng mga tao para sa kanya, galit kay Feng Yueying, at ayaw na niyang abalahin pa siya. Ngunit hindi alam ni Ye Fan, ngunit iniisip ni Su Qingzhou ang sinabi sa kanya ni Bishuqin. Medyo nalilito ang kanyang isip, anong uri ng pag-iisip ang dapat niyang gamitin para harapin si Ye Fan, na nagkukunwaring nagsisinungaling sa kanya ng mabait. O harapin mo siya ng may totoong emosyon. O, sa katunayan, kung gusto mong mapalapit sa kanyang puso, ito ay hindi isang panlilin lang sa kanyang sarili. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay hindi sapat ang kanyang ulo, talagang hindi siya magaling sa mga emosyonal na aspeto, at pagkatapos ng isang abalang araw, siya ay medyo inaantok, at hindi niya namalayan, dahil sa siksikan sa trapiko sa oras ng pagmamadali sa gabi, siya ay nakatulog. Bumalik sa Beilo County, nang lalabas na siya ng sasakyan, nilingon ni Ye Fan ang natutulog na babae at kinamot ang buhok nito. Nang makitang napakasarap ng tulog ni Su Qingzhou, ayaw siyang gisingin ni Ye Fan. Pagod kasi talaga siya dahil sa trabaho at sakit ni Lola nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos buksan ang pinto ng kotse, maingat na iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, balak na buhatin si Su Qingzhou palabas ng kotse. Ngunit sa pagyuko niya para yakapin, muling natigilan si Ye Fan, nang makitang malapitan ang walang kamali-mali na mukha ni Su Qingzhou, tulad ng isang diwata na nahulog mula sa mundo, hindi napigilan ni Ye Fan ang paglunok. Tapos na ang kasal. Bakit hindi mo hinalikan ang babae habang tulog? Gawin mo lang. Mahiyain ang paghalik sa sariling asawa, lalaki pa ba? Naamoy ang malaorkad na pabango ng katawan sa katawan ng babae, bumigat ang paghinga ni Ye Fan, at pinalakas niya ang loob, at pagkatapos ay dinilaan ang kanyang mga labi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinalikan ang 2 pink na labi na parang pinong petals. Sino ang mag-aakala na noong malapit na siyang mahulog, si Su Qingzhou ay tila nasa hindi komportableng posisyon sa pagtulog, at ang kanyang katawan ay bahagyang nakahilig sa loob. Ang pahilig na ito ay ginawang walang kabuluhan ng halik ni Ye Fan. Okay lang na tuluyang mawala. Ngunit, ang ruta ng halik ay binago sa kanang bahagi ng dibdib ni Su Qingzhou. Ang babae ay nakasuot lamang ng isang manipis na white ladies shirt sa sandaling ito, at ang matayog na arko, talagang kapansin-pansin. Si Ye Fan ay natural na maaaring tumigil, ngunit kapag naiisip niya ang tanawin sa damit na ito, gusto niyang gawin ito ng paulit-ulit, halikan ito at pag-usapan ito. Nang dumampi ang mga labi sa kamiseta, isang napakagandang pakiramdam ng lambot at pagkalastiko ay dumating kaagad, at isang nakakapreskong halimuyak ang naamoy sa pagitan ng ilong at bibig. Nang makitang hindi pa nagigising si Su Qingzhou, naging mas matapang si Ye Fan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at inilabas ang kanyang dila. Sa ilang sandali, naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang adrenal glands ay naglalabasan ng galit,
at hindi siya makapaghintay na tumalon kaagad dito at masakop ang kahangahangang ito sa kotse. Baby talaga tong babaeng ta. Nakaramdam si Su Qingzhou ng Katie sa kanyang harapan na para bang may naramdaman siya, at nagmulat ng isang pares ng malungkot na mga mata. Halos sa sandaling ito, nabawi ni Ye Fan ang kanyang seryosong mukha at tumayo sa pintuan ng kotse. Nakauwi ka na ba? Nagunat si Su Qingzhou at nagtanong. Ngumiti si Ye Fan, gising ka na ba? Nag-aalangan ako kung gigisingan kita, ngunit hindi ko inaasahan na gigising ka. Sumimangot si Su Qingzhou, at walang kamalay-malay na inabot at hinaplos ang kanyang kamiseta, nag-aalinlangan na bumubulong. Bakit medyo basa, saan nanggaling ang tubig? Naging berde ang mukha ni Ye Fan, sayang, naglalaway siya ng husto. Ngunit huli na para makabawi ngayon, nahawakan na ni Su Qingzhou ang isang basang lugar, na ang kanyang kanang dibdib. Ang masama pa, na-curious si Su Qingzhou kung ano ang mantsa ng tubig. Matapos hawakan ito, inilagay niya ang kanyang daliri sa dulo ng kanyang ilong at naamoy ito. Okay lang kung hindi mabango, pero after amoy may nangyari. Gaano man ka-simple si Su Qingzhou, at gaano man ito kamangmang tungkol sa mga lalaki at babae, malinaw pa rin niyang masasabi ang pagkakaiba, ano ang pagkakaiba ng ordinaryong tubig at halal na mga buto. Ang amoy na ito, kapag naamoy mo, ay laway ng isang tao. Sa isang iglap, nagmamadaling inalis ni Su Qingzhou ang kanyang mga daliri, ang kanyang magandang mukha ay mainit, ang kanyang mga almond na mata ay maaaring magpaputok ng apoy, at tinitigan niya si Ye Fan. Ikaw, gaano ka kay-perwisyo? Wala ka bang nakitang babae sa huling buhay mo? Napagalitan si Su Qingzhou, nababaliw na siya, paano niya mapapangasawa ang isang kasuklam-suklam na lalaki? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ye Fan, asawa, huwag kang kabahan, wala akong pakialam, nakikita mo na ang iyong mga damit ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit ayaw niya, tila nasunog si Su Qingzhou nang marinig niya ito. Sesebog, magagawa ba ng isang normal na tao ang isang walang hiyang bagay? Ay, papatayin kita ng pervert. Kinuha ni Su Qingzhou ang kanyang Hermes bag at binasag ito kay Ye Fan. Nanlumos si Ye Fan, hindi ba't nakagat lang siya ng bahagya gamit ang kanyang bibig at hindi sinasadyang nag-iwan ng laway, tulad ng isang malaking puot. Mabilis siyang umatras, iniwasan ang suntok ni Su Qingzhou. Ngunit si Su Qingzhou ay malapit nang mahulog sa kotse dahil sa kanyang sobrang paggalaw. Siyempre hindi napanood ni Ye Fan ang babaeng nahulog sa kotse at kumatok, at pagkatapos ay mabilis na humakbang pasulong at niyakap ang itaas na katawan ng babae. Itong yakap, may problema na naman. Ang mga kamay ni Ye Fan ay nagkataong nasa dibdib ng babae, at hinawakan pa niya ang bahagi kung saan siya nag-iwan ng laway. Chapter 0154 Sa tingin mo hindi ba ito nakakatawa? 0154 Para sa ilang sandali, parang huminto ang oras, ni isa sa dalawa ay walang umimik. Bagamat talagang gusto ni Ye Fan na idiin ng gusto ang kanyang daliri, ngunit sa sandaling ito, natatakot siya na si Su Qingzhou ay ganap na magalit, at magiging mahirap na itaboy siya sa gabi. Yung, asawa, hindi ko sinasadya, ayokong mahulog ka. Alam ni Ye Fan na siya ay talagang bastos, at wala siyang tiwala. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay sobrang nahihiya siya. Gusto niyang suntukin ang isang lalaki, ngunit muntik na niyang ihulog ang sarili sa isang tae. Ikaw, tulungan mo muna akong bumangon. Oo, pero pwede bang tigilan mo na ako? Idiot. Hindi ka ba iiwas kapag sinaktan kita? Hehe. 2. Tinulungan ni Ye Fan ang babae na tumayo. Pagkababa ni Su Qingzhou sa sasakyan, mainit pa rin ang mukha niya, at ayaw niyang tingnan ang lalaki, kaya mabilis siyang tumakbo pauwi. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan, nakaramdam ng lubos na kasiyahan, na parabang nakuha niya pa rin ito. Nilagay niya ang kamay niya sa harap ng ilong niya at inamoy iyon. Mabango talaga. Kung maaari niyang ibahagi ang kama sa hinaharap, ito ay magiging napakasaya. Sabik na iniisip ang tungkol sa mga pangitaing ito para sa hinaharap, pumunta si Ye Fan para ay parada ang sasakyan at umuwi. Pagdating niya sa sala, nalaman niyang hinahalukay ni Su Qingzhou ang refrigerator sa kusina, tila nagpaplanong kumain ng salad. Kinagabihan, pumunta siya sa dalawang ospital, at hindi pa siya kumakain. Talagang nagugutom si Su Qingzhou. Nagmadali si Ye Fan at sinabing, asawa, nag-order ako ng takeout, kaya huwag kumain ng salad, hindi mabusog ang iyong tiyan ng bagay na iyon. Ilang beses mo ba akong gustong sabihin sa'yo, huwag mo akong tawaging ganyan. Malamig na pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki, kung hindi niya alam na hindi niya kayang talunin ang rapist na ito, talagang gusto niyang umakyat at sipin siya ng ilang beses. Nagpout si Ye Fan, Xiaoshu, galit ka pa rin ba sa akin? Galit. Bakit ako magagalit? Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Maraming dahilan. Ang pagpatay ko, kami ni Yingying, at kung ano ang nangyari ngayon lang. Naramdaman ni Ye Fan na mas mabuting makipag-usap ng bukas. Malamig na tiningnan siya ni Su Qingzhou, nag-isip sandali, at sinabing, pumatay ka, nakaraan mo ito, wala itong kinalaman sa akin. Ang relasyon ninyo ni Feng Yueying ay bagay sa inyong dalawa, at wala itong kinalaman sa akin. Yung tipong kalaswan ang ginawa ko, minamaliit lang kita, nagalit ako, pero hindi galit. Nakinig si Ye Fan sa kakaibang twist at sinabi, bakit walang kinalaman ito sa iyo?
pareho tayong mag-asawa, ngunit lola lahat ng mga pamana ng pamilya ay ibinigay sa akin, ang negosyo ko, ang negosyo mo, ay negosyo ng pamilya. Kahit nabigyan ka ni lola ng pamana ng pamilya, hindi ibig sabihin na kinikilala kita bilang asawa ko. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, mukhang iniisip mo na pagkatapos makuha ang sertipiko at mamuhay ng magkasama, talagang aaminin ko na tayo ay mag-asawa, ikaw masyadong walang muwang. Kumunot ang noo ni Ye Fan, hindi ba? Hindi ako nagbibiro sa iyo, o walang makakapilit sa akin na pakasalan ka. Then let me ask you, naiintindihan mo ba ako? Agresibong tanong ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay ngumiti ng nakakahiya, anong aspeto ang sinasabi mo? Kung ito ay taas, timbang, sukat, at mga aspetong ito, pakiramdam ni Ye Fan ay naiintindihan na niya ang tungkol sa pareho, maging ang pabango na ginagamit ng mga babae. Pamilyar ako sa mga brand ng underwear na suot ko. Ngunit malinaw na hindi tinanong ni Su Qingzhou ang mga tanong na ito, ang mukha ng babae ay kasing lamig ng yelo, at hindi niya sinasadyang magbiro. Sa lahat ng aspeto, sabi ni Su Qingzhou, alam mo ba kung anong mga kulay ang gusto ko? Alam mo ba kung anong mga hayop ang gusto ko? Alam mo ba kung anong mga pagkain gusto kong kainin? Anong mga pelikula ang gusto kong panuurin? Sinong libro ang gusto ko? Napakamot ng ulo si Ye Fan, biglang maraming tanong ang ibinato, talagang natarante siya. Patuloy na nagtanong si Su Qingzhou, kilala mo ba ang aking lipunan, sino ang aking mga kaklase at kaibigan? May alam ka bang masamang ugali sa aking buhay? Alam mo ba kung ano ang pananaw ko sa buhay at mga halaga? Alam mo ba kung sino ang kinaiinisan ko at kung sino ang gusto ko? Paano ko malalaman ang lahat ng ito, matagal na tayong magkakilala, ungol ni Ye Fan. Oo, ang tagal na nating magkakilala, pero sabi mo mag-asawa tayo, dahil lang sa marriage certificate, hindi ba? Nakakatawa ba? Ngumisi si Su Qingzhou, nag-aalinlangan ka pa rin ngayong hapon, magpapadala ako ng kotse kay Feng Yueying para sa iyo at hahayaan siyang umalis. Kung kilala mo talaga ako, walang ganoong katawa-tawang haka-haka. Ikaw Fan. Galit na tinapik ang kanyang noo. Tila nag-iisip pa rin si Su Qingzhou tungkol sa bagay na ito. Talagang lumabas sa bibig niya. Alam mo kung bakit, pumatay ka man, magsunog, o magnakaw, wala akong pakialam. Magagalit ka ba? Kasi to put it bluntly, I don't know you at all, and it's the same reason na hindi mo ako kilala. Imbes na sabihing mag-asawa kami, para kaming mga estranghero na nagsama-sama sa desperasyon dahil sa iba't ibang bagay na nangyari. Ang nakikita mo ay maaaring hindi ang totoong ako, kaya paano ko hihilingin sa iyo na ipakita sa akin ang totoong ikaw? Tanong ni Su Qingzhou. Natahimik si Ye Fan, hindi niya inaasahan na mag-iisip ng ganoon si Su Qingzhou. Kung iisiping mabuti, ito talaga ang katotohanan. Isang taong matagal nang hindi magkakilala at halos nasa unfamiliar stage pa lang, ikaw paano niya maaalala ang kanyang ginagawa, ano ang kanyang background. Kahit mukhang marami na ang naranasan ng dalawa na magkasama, kadalasan, nagkakasundo sila sa paraan ng mga amo at empleyado, at nagpakasal at naging mag-asawa. Makalipas ang ilang araw. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay komplikado, at ang kanyang mukha ay may bakas ng panlalamig, at sinabi niya, aaminin ko, malaki ang naitulong mo sa akin, ito man ay para sa akin o sa kumpanya. Gayunpaman, ang pagpapakasal ay isang pribadong bagay, at hindi kita makakasama dahil sa iyong kakayahan at ilan sa iyong mga personal na koneksyon. Walang sanhi na koneksyon sa lahat. Kung isang araw, malalaman mo na asawa mo ako, ginagamit ka lang ng wagas, papayag ka bang tanggapin ang ganitong deformed marriage? Sabi ni Su Qingzhou, na may basang mga mata na nakatitig ng diretso sa lalaki, sinubukan niyang humanap ng clue mula sa mga mata ni Ye Fan. Tahimik na tiningnan ni Ye Fan ang babae, at biglang may naintindihan. Asawa, halika sa telepono. Ngawa. Biglang tumunog ang cellphone ni Ye Fan. Natural na sinagot ni Ye Fan ang telepono, at nakangiting sinabi, ito ay takeaway, lalabas ako at kukuha, pag-uusapan natin ang ating negosyo habang kumakain tayo. Napangisi si Su Qingzhou sa pagtunog ng telepono, ngunit hindi siya nag-abalang makipagtalo sa lalaki. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Ye Fan sa bahay na may dalang magandang malaking kahon ng cake. Naglakad si Su Qingzhou sa restaurant at nakita ang kahon. Hindi maiwasang mag-isip, ito ba ang takeaway na in-order mo? Oo, halika rito, Xiaoshu, maupo ka muna, at ilalabas ko ito para makakain mo. Binuksan ni Ye Fan ang pakete ng nakangiti, at naglabas ng pink na cake sa loob. Nakita ito ni Su Qingzhou sa sandali ng cake, nanlamig ang kanyang matingkad na mga mata. Isa itong 2-layer strawberry cake na may bilog na sariwang strawberry. Ito ay maliwanag at nakasisilaw. Ang lasa ay natural na gusto ni Su Qingzhou. Gayunpaman, ang nagpapasaya kay Su Qingzhou ay itong sa cake, mayroon pang ang 8 strawberry donut, na tila espesyal na ginawa ng chef at ito ay custom-made. Kabanata 0155 Napakaraming panuntunan. 0155. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagugutom na si Su Qingzhou, ngunit nang makita ang mga donut, hindi na niya ito napigilan. Gamit ang isang tinidor, nagpasok si Ye Fan ng isang donut, inilagay ito sa kawali ng cake, at iniabot ito kay Su Qingzhou.
I'm getting married anyway. Kahit wala tayong kasal in the short term, we have to celebrate it. Padalhan kita ng flowers. Baka magalit ka, kaya kailangan kong gumawa ng wedding cake na gusto mo. Mag-iisa silang magse-celebrate at kakain ng young couple natin. Tumawa si Yefan na commandant. Kinuha ni Su Qingzhou ang donut at kumagat. Kahit na sinubukan niyang kontrolin ito, mayroon pa rin siyang nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Kapag nagugutom siya, natural na masayang-masaya siyang kumain ng paborito niyang pagkain. Masarap ba? Tanong ni Yefan. Tapat na tumanggo si Su Qingzhou. Nakahinga ng maluwag si Yefan, mabuti naman, ito ang unang beses na nag-order ako ng mga dessert mula sa takeout. Mukhang makakapag-order pa ako sa susunod. Labis na curious si Su Qingzhou, maaari ka pa bang bumili ng donut para sa takeout? Paano mo nabili ang mga ito? Agad namang natuwa si Yefan, Xiaoshu, ang iyong mobile phone ang pinaka-advanced, posible bang hindi ka pa nag-order ng takeout? Su Qingzhou namula ang kanyang mukha at ipinagtanggol niya, hindi ko lang ito kailangan. Hindi sa hindi ko ito matututunan. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, alam ko, hindi mo talaga kailangan ito, talagang napakasimple, tuturuan kita. Sa sinabi nito, umupo si Yefan sa tabi ng babae, kinuha ang kanyang mobile phone, binuksan ang isang takeout app, at ipinaliwanag ito. Karaniwang binibigyang pansin ni Su Qingzhou ang ganitong uri ng bagay. Nang makitang maraming magagandang tindahan sa listahan ng takeaway, biglang nagningning ang kanyang magagandang mata. Ako, gusto kong kumain ng noodles, sabi ni Su Qingzhou. Nagtaka si Yefan, kumain ng noodles. Hindi ka ba kumakain ng donut? Kumain ng 4 na donut, at pagkatapos ay kumain ng isang mangkok ng noodles. Nagtapos si Su Qingzhou matapos maingat na kalkulahin ang kanyang gana. Tiningnan ni Yefan ang seryosong ekspresyon ng babae at halos matawa, ngunit pinigilan niya ito at same time na nagtanong, okay, pagkatapos ay mag-order ka, anong uri ng noodles ang gusto mong kainin? Si Su Qingzhou ay tila nakahanap ng bagong kinuha ng maliit na batang babae na may laruan ng mobile phone at pumili ng dandan noodles. Gusto mo bang kumain ng dandan noodles? Medyo mabigat ang lasa, hindi inaasahang sinabi ni Yefan. Ilang beses akong dinala ng nanay ko na kumain noong bata pa ako, at ito ay masarap, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na kumain ito mamaya. Sumimangot si Su Qingzhou at nagtanong, paano ko sasabihin sa kanila na huwag maglagay ng tinadtad na berdeng sibuyas? Sobrang hate mo talaga ang green onions. Sa susunod na magbabad ako sa sabaw, di ba naglagay din ako ng tinadtad na berdeng sibuyas, maaari mo ring inumin. Naalala ni Yefan na masarap kumain ng babae noong nakaraan. Sumimangot si Su Qingzhou, noong huling beses na may maliit na tinadtad na berdeng sibuyas sa sopas, ito ay higit sa lahat ang lasa ng mustasa, ngunit kung ang tinadtad na berdeng sibuyas ay inilagay sa noodles, ito ay hindi malinis. Halos iikot ni Yefan ang kanyang mga mata, isang maliit na tinadtad na berdeng sibuyas lamang, napakaraming mga patakaran, ay nagsabi, may mga pagpipilian sa komento dito, banggitin lamang na huwag maglagay ng tinadtad na berdeng sibuyas. Biglang napagtanto ni Su Qingzhou na nagmamadali niyang idinagdag ang mga kondisyon, at pagkatapos ay tinanong si Yefan, gusto mo ba ng noodles? Hindi talaga gustong kumain ng cake para sa hapunan si Yefan, kaya nag-order siya ng isang bowl ng oil splash noodles at pinadeliver ang mga ito kasama ng takeaways. Halika! Pagkatapos mag-order ng takeout, si Su Qingzhou ay puno ng pag-asa. Habang kumakain ng donuts, pinanood niya ang mga pagbabago sa takeout order sa kanyang mobile phone, pakiramdam niya ay napakanobela. Tiningnan ni Yefan ang babae na may kalahating ngiti, at sinabing, paano, hindi naman masama ang maging asawa ko, di ba? Namula ang ekspresyon ni Su Qingzhou, at tumangala siya sa lalaki. Sa pag-order ng takeout, hindi niya namalayang nakalimutan niya ang pinag-uusapan ng dalawa noon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Su Qingzhou. Look, how much effort does it take? And I know you like dandan noodles, and I know you can't order takeout, plus alam kong mahilig ka rin sa strawberry donuts, mabilis na nagbabago ang pangunawa ko sa'yo. Ang dami. Nakangiting sabi ni Yefan. Tahimik na ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, at ulong, ito ay isang maliit na libangan ko, ano ang masasabi ko? Hindi ba nagdaragdag lang ang mutual understanding sa pagitan ng mga tao? Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ng isa't isa na mas makilala ang isa't isa? Talagang kakaunti lang ang alam ko tungkol sa iyo ngayon, at tiyak na marami kang kalituhan tungkol sa akin. Lugar, ngunit ito ba ay talagang isang malaking epekto? Katulad lang ngayon, magiging masaya pa rin kaming magkasama. Kalokohan, ako. Paano ako magiging masaya? Bahagyang namula ang mukha ni Su Qingzhou. Napangiti si Yefan at sinabing, hindi ko alam kung may sinabi si Lola sa iyo na naging dahilan para magkaroon ka ng maraming komplikadong pag-iisip. Ngunit hindi ko akalain na ikaw ang uri ng babae na gagamitin ng kasal para linlangan ang mga lalaki. Tandaan ang sinabi ko sa iyo bago ang kasal. Dahil pinahahalagahan mo ang pag-aasawa, ayaw mong magpakasal ng basta-basta. Since you are willing to get a certificate from me, at least you must already trust me in some respects, di ba?
Su Qingzhou huwag lumingon at sinabi sa malinaw na boses, iyan lang ang unilateral na ideya mo. Marahil ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang na ginawa ko para sadyang gamitin ka. Ngumiti si Ye Fan, nagunat ng kamay, at hinawakan ang ulo ng babae. Tanga, kung talagang ginagamit mo ako, bakit mo sasabihin sa akin ito ngayon? Ang tanga mo. Bakit mo hinahawakan ang ulo ko? Lumingon si Su Qingzhou at galit na sinabi. Sabi ni Ye Fan, hindi lang kita hawakan, gusto kitang sampilan, bakit ang dami mong iniisip? Kahit familiar strangers, na tayo ngayon, hindi tayo maituturing na totoong mag-asawa, pero hindi ibig sabihin na magiging tayo sa hinaharap. Napakaraming mag-asawa ang naghihiwalay araw-araw, bakit hindi nila naiintindihan ang isa't isa kaysa sa amin? Ang pag-unawa at pakiramdam ay dalawang magkaibang bagay. Ang big deal, dapat magpakasal muna tayo tapos magmamahalan. Kung gusto mo, habulin mo ako, syempre, kung gusto mo, habulin kita. Habulin ka. Nagpatikip si Su Qingzhou sa kanyang mga pilak ng ngipin sa galit, tinitigan ang kanyang magagandang mata, at pinagalitan ang kanyang magandang mukha na may hamog na nagyelo, pumunta ka sa impyerno. Gusto kang habulin ng dyablo. Ano? Humajijek si Ye Fan, ibig sabihin hinahabol kita. Okay, Mrs., sasaluhin kita. Die this heart. Kung gusto mong habulin mo ang hawyinging mo, huwag mo akong pakialaman. Sabi ni Su Qingzhou, kinuha ang donut, umupo sa mas malayong upuan, at nagpatuloy sa pagkain. Tumikim si Ye Fan at bumantong hininga, tingnan mo, nagseselos ka na agad, sasabihin ko lang na gusto mo ako sa puso mo. Payat ka lang, kaya hindi ka nang ahas na maging prangka. Hindi na nakayanan ni Su Qingzhou, ang lalaking ito ay sadyang walang kahihiyan sa isang tiyak na antas, kinuha niya ang plastik na kutsilyo sa mesa para hiwain ang cake, at sinabing may malamig na tingin, kung patuloy mong ngumunguya ang iyong dila, maniwala ka man o hindi, mananatili ako. Sa bibig mo. Wala akong choice kundi ngumiti ng pilit, tumayo at sabihin, huwag mong sabihin Mrs., dahan-dahan kang kumain, bubuksan ko ang TV para sa iyo. Huwag mo nga akong tawaging ganyan. Ilang beses mo ba akong gustong sabihin? Napag-alitan si Su Qingzhou. Okay, Xiaoshu muna ang itatawag ko sa iyo, huwag kang magalit, madaling tumanda kapag nagalit ka, naisip ni Ye Fan sa sarili. Magkakasundo kaya sina Feng Yueying, Ning Zimo at ang iba pa. Ngunit pagkasabi niyan, talagang kawili-wili ang matandang babae na si Bishu Qin. Akala ko talaga ay wala siyang alam, kaya pinakasalan niya si Su Qingzhou at kinuha ang mahirap na negosyong ito. Sa mundong ito, walang pay sa langit. Ang pakasalan ng isang magandang manugang ng walang dahilan ay talagang isang panganib. Ngunit gayon paman, pagkatapos maliwanagan ni Ye Fan ng ganito, tila marami nang naisip si Su Qingzhou. Lalo na pagkatapos kumain ng donut at dandan noodles na hindi niya kinakain ng maraming taon, mas lalong uminit ang puso niya. Matapos ang medyo mainit na hapunan ay bumalik na sila sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Nang gabing iyon, nakahiga si Su Qingzhou sa kama, iniisip ang tungkol sa relasyon nila ni Ye Fan. Mula sa pagkikita ng dalawa, sa unang pagkikita nila, hanggang sa araw-araw siyang naghahatid ng tanghalian sa kanyang sarili para protektahan ang buhay nito at protektahan ang buhay nito. Hinarang niya ang pamilya Zing at ang White Shark Gang. Nagkasundo silang dalawa, nag-aaway at masaya, at lahat ng uri ng masalimuot na emosyon ay dumarami. Hanggang sa hating gabi, sa wakas ay nakapagdesisyon si Su Qingzhou at nakatulog. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.